Sa Pilipinas, may mga probinsya na sobrang dami ng tao. Pero meron ding kabaliktaran. Mga lugar na tahimik, maluwag at halos parang hidden paradise dahil sa kakaunti lang ang nakatira. Sa video na to, aalamin natin ang 15 probinsya na may pinakamaunting populasyon sa Pilipinas. Magugulat ka na lang dahil kahit kukunti ang populasyon, solid pa din ang makikita nyo doon. Tara, alamin na natin. Mr. D. Number 15, Basilan, sa Bangsamoro Autonomous Region na may tinatayang 542,000 na tao noong 2024 to 2025. Kahit ito ng pinakamalaking populasyon sa listahang ito, malayo pa rin ito sa milyon-milyon kumpara sa ibang probinsya sa bansa. Bagamat madalas marinig ang pangalan na Basilan sa balita, mayaman ito sa kultura at kalikasan. Sa lamitan, makikita ang mga talon, white sand beaches at makakapal na gubat. At kilala rin ang lungsod sa mga artisanal na produkto mula sa muebles hanggang sa telang hinabi. May 3 silang pangunahing grupo, ang Yakan, Tausug at Chavacano. Number 14, Occidental Mindoro. Ito'y kasama sa Mimaropa na may humigit kumulang 511,000 na tao. Nasa kanlurang bahagi ng Mindoro, ang probinsya ay may iba't ibang ekosistema mula sa kabundukan at kagubatan hanggang sa baybayin. Dito matatagpuan ang Apo Reef Natural Park, ang pinakamalaking coral reef system sa Pilipinas at ikalawang pinakamalaking tuloy-tuloy na reef sa buong mundo. Bilang Protected National Park, itinatag ito noong 1996 at ngayon ay pinangangasiwaan ng DENR. Kabilang pa ito sa listahan ng mga lugar na posibleng maging UNESCO World Heritage Site. Maaari ring mag-island hopping sa mga isla ng Apo Island, Apo Menor at Cayos del Bajo at mag-snorkel, mag-kayak o mag-bird watching. Hindi lang dagat ang meron dito. Sa loob naman ay makikita ang Mounts Iglit Baco National Park na tanging tirahan ng Tamaraw, isang uri ng maliit na kalabaw na makikita lamang sa Mindoro. Ayon sa ASEAN Clearinghouse Mechanism, itong parke na to ay naglalaman ng pinakamaraming natitirang populasyon ng Tamaraw at kabilang dito ang Mount Baco. Bukod sa Tamaraw, may mga endemic na ibon, usa at mga punong Mindoro. Kaya talaga namang mayaman ito sa natural resources. Number 13, Tawi-Tawi. Ito'y nasa katimugang dulo ng Pilipinas. May estimated population na 483,000. Kilala ito sa malinaw na turkesa na dagat at pristine na mga baybayin. Sa bayan ng Bonggao, matatagpuan ang Bud Bonggao, ang pinakamataas na tuktok sa mga isla. Ayon sa Guide to the Philippines, ang bundok na ito ay may taas na humigit kumulang 342 meters at tinuturing na banal at sagradong puok. Ang pag-akyat ay dumadaan sa isang gubat na mayaman sa biodiversity kasama ang kilalang long-tailed macaques na sanay na sa mga umaakyat. Isa pang makasaysayang hiyas ng Tawi-Tawi ay ang Sheikh Karimul Makdum Mosque sa Simulol Island. Ito ang pinakauna at pinakamatandang moske sa Pilipinas at sa buong Timog Silangang Asya. Tinayo noong 1380 ng Arabong mangangalakal na si Sheikh Makdum Karim. Number 12, Eastern Samar. May higit kumulang 472,000 katao noong 2024. Bagamat higit na malaki sa Romblon, nananatiling tahimik ang probinsyang ito. Sa bayan ng Lawaan, matatagpuan ang Balusaw Watershed Forest Reserve na kilala sa 4 na talon, ang Amandaraga, Pangi, Amanjuray at Banawan. Bukod sa mga talon, may mga surfing spots din ang probinsya. Sa Kalikoan Island ng Giyan at Surf Camp Resort ay dinarayo ng mga surfers dahil sa
Direktang ruta ito ng Pacific Ocean, kaya't may mga alon para sa lahat ng antas ng kasanayan buong taon. Iba't ibang beach at seafood ang naghihintay at isang patunay na kahit tahimik ang Eastern Summer, kakaiba pa rin ang adventure na alok nito. Number 11. Southern Leyte. May estimated population na 434,000 na katao. Bahagi ito ng Eastern Visayas at may maraming makasaysayan at pang-turismong destinasyon. Nito lamang 2020, pinagtibay ng National Historical Commission of the Philippines ang mga natuklasan na ang Limawasa sa Southern Leyte ang tunay na lugar ng unang misa sa Pilipinas. Isa pang tampok ng Southern Leyte ay ang Agas-Agas Bridge sa bayan ng Sogod. Ayon sa reports, inilalarawan ng tulay bilang pinakamataas na tulay sa Pilipinas. May habang 350 meters at taas na 89 meters mula sa lupa. Ginawa ito noong 2006 para maiwasan ang landslide-prone na bahagi ng Pan-Philippine Highway at paikliin ang biyahe ng mga motorista. Ngayon ay naging tourist attraction ito at binibisita ng mga adventure seekers. Number 10. Romblon. Ito'y may estimated population na 327,000 na katao noong 2025. Kahit mukhang malaki na ang populasyon na ito, maliit pa rin kumpara sa ibang probinsya sa Pilipinas. Kilala ang Romblon bilang Marble Capital of the Philippines at dito nanggagaling ang ilan sa pinakamagandang marble na ginagamit sa buong bansa. Bukod dito, binubuo ito ng maraming isla tulad ng Romblon, Tablas at Sibuyan. Kaya kahit hindi ganon karami ang tao, malawak ang sakop nito. Isa sa pinaka-unique dito ay ang Sibuyan Island na tinatawag na Galapagos of Asia. Dahil sa dami ng mga endemic species at untouched nature. Ibig sabihin, kahit maliit ang populasyon, sobrang yaman ito sa biodiversity. At number 9, Abra, na may estimated population na 262,000 na katao. Isa ito sa mga probinsya sa Cordillera na hindi masyadong dense ang population. Ang Abra ay kilala sa kanilang Kawayan Festival, kung saan pinakita ang kahalagahan ng bamboo sa kanilang buhay, mula sa mga bahay hanggang sa kabuhayan. Sa katunayan, ang mga kawayan dito ay simbolo ng katatagan at resilience. Bukod dito, meron din silang mga hidden gems tulad ng Kaparkan Falls, isang kakaibang waterfall na parang hagdan-hagdan rice terraces kapag umaagos ang tubig. Number 8. Marinduque. Meron silang tinatayang 244,000 na tao. Kilala ito bilang puso ng Pilipinas dahil sa lokasyon nito sa mapa. Pinasikat dito ang Moriones Festival, isang makulay at kakaibang tradisyon tuwing Semana Santa kung saan ang mga tao ay nagsusuot ng Roman soldier costumes. Bukod sa kultura, may mga natural attractions din dito tulad ng Poktoy White Beach at Kawa-Kawa Falls. Kaya kahit maliit ang populasyon, kumpletong experience, religion, culture at nature. Number 7. Guimaras, na may estimated population na 194 katao at isa sa mga kilalang isla sa Western Visayas. Dito matatagpuan ang tinaguriang pinakamatamis na mangga sa buong mundo. Hindi lang lokal, export quality talaga ito at umaabot pa sa ibang bansa. Meron ding Manggahan Festival kung saan pwedeng kumain ng unlimited mango sa isang event. Isang bagay na bihira mong maranasan sa ibang probinsya. Bukod pa dito, may wind farm sa Guimaras na nagbibigay ng renewable energy. Isang patunay na kahit sobrang liit ng probinsya, modern at progressive pa rin ito. Number 6. Mountain Province. Sa Cordillera pa rin, ang Mountain Province ay may estimated population na 162,000 na katao.
Pinasikat dito ang Sagada, kung saan makikita ang hanging coffins, isang tradisyon kung saan nilalagay ang kabaong sa gilid ng mga bundok. Bukod dito, kilala rin ang lugar sa malamig na klima, caves at rice terraces. Dahil sa kakaunting populasyon, napapanatili nila ang kanilang kultura at tradisyon. Number 5, Apayao. Ito ay may tinatayang 130,000 na katao at kilala bilang isa sa pinaka-preserved na probinsya sa bansa. Tinatawag itong Cordillera's Last Frontier dahil sa lawak ng kagubatan at kalikasan na halos hindi na naaabot ng modern development. Isa din itong UNESCO Biosphere Reserve. Ibig sabihin, globally recognized ang biodiversity nito. May mga ilog, kuweba, at waterfalls na halos hindi pa nadadayo ng turista. Number 4, Dinagat Islands. Halos magkalapit lang ang populasyon ng Dinagat Islands at Apayao, pero bahagyang mas maliit ang Dinagat na merong 129,000 na tao. Ang probinsyang ito ay parang hidden paradise, puno ng white sand beaches at crystal clear waters. May mga lugar dito na hindi pa commercialized, kaya perfect ito para sa mga naghahanap ng tahimik at untouched na destination. Number 3, Siquijor. Ito'y may tinatayang 109,000 na katao at kilala bilang Isla del Fuego. Bukod sa magagandang beaches at waterfalls tulad ng Cambugahay Falls, sikat din ito sa mga kwento ng mysticism at healing traditions na kinakatakutan ng marami. Tuwing Holy Week, nagtitipon ang mga albularyo dito para gumawa ng herbal medicine, isang tradisyon na hanggang ngayon buhay na buhay pa din. Number 2, Camiguin, na may estimated population na 95,000 na katao. Kaya isa ito sa pinakakaunting populasyon sa bansa. Tinatawag itong Island Born of Fire dahil sa dami ng bulkan. May 7 bulkan sa maliit na islang ito. Isa sa pinaka-iconic dito, ang Sunken Cemetery, isang lumubog na sementeryo na ngayon ay may malaking cross sa gitna ng dagat. And at number 1, Batanes. Narito na ang pinakakaunting populasyon, ang Batanes, na may tinatayang 20,000 katao lamang. Ito ang pinakamaliit na probinsya sa Pilipinas pagdating sa populasyon at kilala sa mga rolling hills, malalakas na hangin, lighthouse at stone houses ng mga Ivatan. Dahil sa kakaunting tao, napaka-preserve ng kultura at kalikasan dito. Tahimik, malinis at halos walang traffic. Isang lugar na parang ibang mundo kumpara sa ibang mga lungsod. At yan di fam, sa listahang ito, makikita na natin na hindi kailangang maraming tao para maging espesyal ang isang lugar. Sa katunayan, habang mas kaunti ang populasyon, mas nagiging preserved, peaceful at unique ang isang probinsya. Kaya, kung gusto nyo ng ibang experience, yung hindi siksikan, hindi maingay at talagang makakapag-relax ka, baka isa sa mga probinsyang ito ang susunod mong puntahan. Ako, gusto ko talagang puntahan yung Batanes. Kayo guys, anong gusto nyong puntahan dito? I-comment nyo na! Kung nagustuhan nyo ang ating video for today, please comment! Ow! Ow! At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment, at mag-subscribe na kay Mr. D! Kasi masayang matuto! The end! Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D
para masaya every day. See you, DFAM!